mali yung paningin ni Royal POV na ang ICC is about justice, na si Tatay Digong ay responsable sa pagpatay sa tao at walang pagkakamali ang ICC dun sa desisyon na hindi magbigay ng interim release. Vicente Soto III, Coco Pimentel, and Mr. Regal Oliva. What do all of them have in common? Yes, each of them were once allies of the former President Rodrigo Duterte, but each of them fell into the cracks and took a hard turn from allies to hardcore critics. You may remember Vicente Soto back in the day. He was very vocal with his support on the war on drugs during Duterte's administration. He said, and I quote, "Ang laki ng problema natin sa krimen. The President's declaration with a war on drugs is necessary, and this is what the country needs right now." This inspired him to pass a law against dangerous drugs. But around March of 2022, after rubbing elbows and associations with the Marcoses, he explicitly denied he had any connection with the Duterte family. Come to September 2025, Soto, together with Pimentel and Lacson, positioned themselves and said, enough of the Dutertes. This year, they initiated a media-wide propaganda against the Duterte administration. Coco Pimentel, then Senate President way back 2016, was part of the PDP Laban Party and had supported then Mayor Rodrigo Duterte's presidency. He also showed solid support on PRRD's independent foreign policies and was also a vocal Marcos critic. But June of this year, after President Bongbong Marcos appointed Pimentel's wife as the special envoy to the United Arab Emirates for Trade and Investment, who as of the moment serves as the executive director of the Senate Spouses Foundation, his alliance shifted. On the recent impeachment of the Vice President Sara Duterte, he made his stand on the issue very clear, as he said, and I quote, "Since the articles of impeachment have been filed by 1/3 of the members of the House of Representatives, the trial by Senate must forthwith proceed." In layman's terms, he wanted the impeachment of the Vice President to proceed without delay. He even said that he is no longer a Duterte supporter and further exclaimed that PRRD has zero influence over him. Arriving on the most recent shift in narrative comes Mr. Regal Oliva. You might remember him as one of the most vocal supporters of the former president with powerful lines like, Cap it all, the arrest warrant from the ICC poses complex issues for the Marcos administration, particularly due to the lack of the ICC's jurisdiction in the Philippines and the potential legal actions that could be pursued in the Supreme Court. Buhi pamanggod ang legal system or justice system sa Pilipinas. Not to mention, ang political nga epekto ani kay fast approaching na baya ang election sa 2025. Kung arestuhon ba si Tatay Digong, di ba kaha mag-alsa-masa ang mga Duterte loyalist? And will this be the beginning of another political crisis? Ngano naabot man ta ani oy? Habi ko man, ug ang bagong Pilipinas kay united na. yes, he and so many other Duterte supporters know this and believe it by heart. The Philippines indeed has a robust and functioning judicial system, hence making the warrantless arrest of the former president not only unconstitutional, but it also tramples basic human rights. On one of the other videos he made, Mr. Oliva showed further support for the former president by questioning as to why is there a need for the International Criminal Court. He stated, Let's talk about why the case against former President Duterte in the ICC is legally flawed. People say his war on drugs is a crime against humanity. Dili ni genocide, dili ni ethnic cleansing. Ang target sa anti-drug campaign kay mga sindikato ug mga involved sa illegal drugs. Dili mga ordinaryong civilians. Under the Rome Statute, a crime against humanity needs to have a widespread or systematic attack against civilians and a state policy of extermination. But in the case of the Philippines, what happened? The Philippines prosecuted these rogue officers. In fact, we convicted police officers for the killing of Kian de los Santos. So kung naglihok ang korte, nganong kinahanglan pa ang International Criminal Court? And here's another thing, why only Duterte? however, recently, like the sudden shift in the fault lines in Cebu, Mr. Oliva's political stance shifted drastically. He went from this Scam ra di ay ning unity? So nganong mutuo pa man ta sa mga panaadaan ng administrasyon? to this. And here lies the crux of it. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? When words like "we will never surrender him"
echo louder than the pleadings of his counsel. The ICC is not blind to political undercurrents. It reads statements not as sentiment, but as signal. So what happened? Let us break down his flawed understanding of the legalities stated in his video. He stated that according to the Rome Statute of the International Criminal Court, Article 60, Paragraph 2, a person subject to a warrant of arrest may apply for interim release pending trial. If the pre-trial chamber is satisfied that the conditions set forth in Article 58, Paragraph 1 are met, the person shall continue to be detained. Mr. Oliva, you said it yourself in your recent video, the person detained is an 80-year-old man who has trouble remembering core memories and cannot even hold ground in court since his cognitive ability is in decline. The grounds for continued detention stated in Article 59, Paragraph 1 is not satisfiable and it does not justify the continued detention of a former president. The former president posed no flight risks whatsoever, and that goes for tampering with witnesses and quantify crimes. Another point of argument which you have contradicted yourself in one of your videos is the jurisdictional statute of law in the Philippines versus the International Criminal Court. You said this. However, importante nga mahibalaan na ang Pilipinas dili na miyembro sa ICC sukad pa sa pag-withdraw niya sa Rome Statute ni Adtong Marso 2019. This non-member status complicates the ICC's ability to execute the arrest warrant within the country. You are contradicting your own narrative, Mr. Oliva, and it raises a lot of questions. This is very reminiscent to this. And this. This has Risa Ontiveros' ploy written all over this narrative. The fact that you changed your narrative so fast made me realize that you not winning the 2025 local election was a blessing in disguise. You are spineless and a man of zero principles. Another day, another political personality turned by the administration. Anyway, alam niyo po, itong si Royal POV, gusto ko yan. Pinakikinggan ko yan. Kasi, ano siya makundahon, at saka pinaghahandaan niya yung mga broadcast niya. Hindi gaya ko na talagang ipo-focus lang ang camera, dakdak na ng dakdak. Siya talagang meron siyang production team at mukhang nagre-research talaga siya. No? So I give her credit. And as a lawyer, syempre, mukha namang accurate yung mga sinasabi niya tungkol sa mga batas. Kaya lang, syempre, gumawa siya ng isang broadcast ngayon na sinasabi niya na talaga namang napakadaming patayan na naganap sa panahon ni Tatay Digong at parang tama lang yung naging desisyon ng ICC na hindi magbigay ng interim release. No? So, kinakailangan naman sagutin yan. Now, unang-una, on a personal level, ang tanong ko lang, kung talagang ang tingin ni Royal POV na maraming patayan na naganap doon sa administrasyon ni Tatay Digong at sa tingin niya, mali ang mga nangyari na yan, sana hindi siya kumuha ng endorso. Kasi tayo naman ay nasa demokrasya, wala naman sa apelitan. Pag ikaw ay kumuha ng endorso, siyempre, naniniwala ka doon sa pagkatao nung naging endorso sa iyo, no? Pero sa pagdating sa kaso niya, mukhang hindi naman pala siya naniniwala. So nakapagtataka kung bakit nung tumakbo siya bilang kongresista dyan sa Mandaue, kumuha pa siya ng endorsement. So sa akin, kung hindi ka naman naniniwala kay Tatay Digong, sana hindi ka na nagpataas ng kamay mo, no? Dahil wala naman nagsasabi na kailangan ka magpataas ng kamay mo. Pero ang importante, ang alam naman natin, talaga namang sa Cebu, dahil taga Cebu ang mga Duterte, malaki endorsement factor, no? Kaya siya kumuha ng endorso ni Tatay Digong, kailangan lang niyang manalo, no? Pero syempre, hindi pa rin siya pinalad. At siguro, iniisip ng mga taga Mandaue, may issue talaga pagdating sa pagiging tapat itong si Royal POV, no? Dahil napakatagal na naman niyang naglingkod dyan sa Mandaue, no? Alam ko, matagal na matagal yan ang city treasurer dyan, no? So talagang kilala na siya dyan. At kung hindi siya binoto, kasi siguro, isa na yon na wala siyang katapatan doon sa mga tao na hinihingan niya ng papor gaya ng endorso na binigay ni Tatay Digong. So kung naniniwala siya na talagang pumatay ng maraming tao si Tatay Digong, unang-una, bakit ka kumuha ng endorso? Ano naman nakalaga ng endorso kung yung taong pinag-endorso mo, hiningan mo ng endorso, pananiniwalaan mong pumatay ng maraming tao. Tapos ang sabi niya, ang ICC is all about justice. Well, alam niyo po ako, mea culpa din. No? Dahil ako, isa ako dun sa talagang nagsulong para mapuo yung ICC. Kaya ako naman po sinulong yan dahil tayo po sa Pilipinas, talagang meron tayong mga labanan at naniniwala ako na kapag merong mga labanan pa rin, no, mga gerang nagaganap, kinakailangan, maski merong gera, meron pa rin batas na umiiral para maproteksyonan ng mga sibilyan. Kaya naniniwala ako na kapag hindi gumagana mga lokal na hukuman dahil sa digmaan, kinakailangan meron pa rin mapupuntahan ng mga biktima. Yan po talaga aking paninindigan, kaya isa ako sa pinaka-aktibo na talaga naghikayat sa mga
bansa sa daigdig, sa buong mundo po. Umiikot ako sa buong mundo para sila po ay maging kasapi ng ICC at kasama na po ang Pilipinas. At nung sumapi po ang Pilipinas, ako po yung chairman ng Philippine Coalition for the ICC. Pero ako rin po ang nagsalita nung kailan ba yun? 2016 ata, o 2017, na kapag ang ICC ay magpapatuloy na investigasyon laban kay Tatay Digong, isa tayo sa bibitiw sa pagiging miyembro. At ang aking warning ng mga panahon na yon, kasi nga, tayo po ay naging kasapi ng ICC doon sa pagkakaintindi natin na ang ICC ay court of last resort. Kapag hindi lang gumagana ang lokal na hukuman, tsaka dapat gagana ang ICC. Hindi naman po nakinig ang ICC at pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang preliminary investigation kay Tatay Digong. Kaya nung sinabi ni Tatay Digong, ano ba, bibitiw na tayo, walang sabi ko, talaga pong nalabag yung basihan kung bakit tayo pumayag na pagiging miyembro na ang ICC ay court of last resort lamang. So, tama lang po na tutuuhin natin yung ating babala na bibitiw tayo. Matapos pong bumitiw ang Pilipinas, bumitiw rin po ang Burundi, bumitiw rin po ang Hungary, at ang balita ko po, ang buong African Union ay nagbabanta na rin na bumitiw. Kasi nga po, talagang labag sa soberenyo ng mga bansa kapag ang ICC ay gagana na para bagang sila ang substitute sa lokal na hukuman. Ulitin ko po, talagang malinaw dun sa prinsipyo ng complementarity ng ICC ay gagana lamang kapag walang gumaganang lokal na hukuman. So nung sinasabi ni Royal POV na ang ICC ay tungkol sa katarungan, hindi po. Politika po ito. Alam niyo po, unang-una ang pondo ng ICC nanggagaling lamang sa ilang mga bansa. Ang karamihan po dyan ay bansa ng Japan at ang bansang Europa. So alam niyo naman, ang mga bansang Europa, yan po ay mga kolonyal, no? Nagkaroon talaga ng mga colonies at yan ay isang pamamaraan nila para kontrolado pa rin nila yung mga bansa na sinakop nila na ngayon ay malaya, no? At kaya nga ang tawag po dyan ay European Court kasi talaga namang mga European Courts po yan. At sa pilitan na yung kanilang mga bagong independenteng mga bansa na nag-independente na nga po, pinipilit nila maging kasapi ng ICC kapalit ng mga pondo na pinamimigay nila. So, nung huling huling Assembly of State Party, kasi dalawa po yan, yung hukuman, tapos yung policy making body ng hukuman na Assembly of State Parties composed of the members of the ICC. Abay, ang Japan po bilang pinakamalaking donor ng ICC ay nagsalita at ang sabi ng Japanese ambassador, hindi kami natutuwa bilang pinakamalaking donor ng ICC na karamihan ng desisyon ng ICC ay pag-absulto at hindi pag-convict. Kaya nga po, ngayon, ang gawain ng ICC ay tugon doon sa sinasabi ng pinamalaking nagbibigay ng pera sa kanila na kinakailangan makonvict ang mga akusado dyan. Kaya tingnan yung ginagawa nila kay Tatay Digong. No? Pagamat malinaw na wala ng jurisdiksyon ng hukuman dahil nagsimula po ang preliminary investigation, 2 taon na ang nakakalipas, matapos tayo magbitiw at dapat ang aksyon ng hukuman ay sa loob lamang ng 1 taon. Pagkatapos sa pag-deposit ng instrument of withdrawal, nagpapatuloy pa rin ang jurisdiction, hindi inaaktuhan. No? At bagamat ang sistema po ng ICC ay pwede magkaroon ng warrant of arrest kapag meron ng good grounds for warrant of arrest, ang pagbalanse dyan ay magbibigay naman ng interim release. No? Kita nyo ginawa. Wala pang ang probable cause, 7 buwan ang nakakulong si Tatay Digong at pinagkait pa ang interim release. So parang hindi tama yung sinasabi ni Royal POV na the ICC is about justice. Hindi, it's about international politics po. At dahil ang European Union naman, sa tingin talaga nila, mamamatay tao si Tatay Digong, talaga binamabuti nila na wag na mabigyan ng kalayaan si Tatay Digong, maski sinasabi naman natin na unang-una wala kang jurisdiction ng hukuman, at pangalawa, yung war on drugs, yan po isang katungkulan ng bansa, dahil wala naman talagang bansa na nagsasabi na hindi po pwede gumamit ng dahas. Kapag gumagamit ng dahas, yung mga kalaban ng Estado, lalong-lalo na yung mga nagpapasasa sa pangangalakal ng pinagbabawal na droga. So, parang hindi po talaga justice yan dahil sa akin po kapag 80 anyos na wala pang probable cause, dapat po pinawalan po yan at binigyan ng panandaliang kalayaan. Lalong-lalo na kung wala namang kakayahan na yung 80 anyos na tubakas o di naman kaya ay manakot pa ng mga testigo. Now, nakakatawa nga po sabi nila, meron pang kakayahan ng mga Duterte na manakot ng testigo at saka apektuhan ng ebidensya. Dahil nga Vice Presidente si VP Sara. Yan po ay dahil hindi nila alam kung anong politika sa Pilipinas. Titulo, meron po si VP Sara, pero nakikita naman natin, pinagkakait ng pondo, at talaga naman pong imbis na bigyan ng kapangyarihan ng VP Sara, ay pilit talaga si VP Sara na sinusupil, no? Dahil nga kinukonsidera siya na pinakamalaking banta
sa kagustuhan ng mga Marcos na manatili sa kapangyarihan forever and ever. Kaya po, ano lang po, ang katotohanan, limitado ang kapangyarihan ni Bibi Sara dahil talagang ginigipit siya, no, sa punto na parang wala na naman talagang kapangyarihan na na-exercise ang Bibi Sara, no, dahil pati nga yung security niya tinatanggal, no, pati security na wala, pati yung head na kanyang security tinanggal, walang dahilan, no, other than siguro dahil tapat na napatunayan tapat yung kanyang hepe ng kanyang security kay Bibi Sara. So, mali yung paningin ni Royal POV na ang ICC is about justice, na si Tatay Digong ay responsable sa pagpatay sa tao at walang pagkakamali ang ICC dun sa desisyon na hindi magbigay ng interim release. Ulitin ko po, balanse yan. Sa sistema natin, hindi ka po pwedeng makulong kung walang probable cause. Dito po sa ICC, pwede ka makulong miski wala pang probable cause. At yan nga po ang decision ng hukuman matapos ang confirmation of charges na panandali ang pinospone dahil nga po dun sa issue kung kaya pang harapin ni Tatay Digong ang paglilitis. Yun nga po kung pwedeng may kulong, pero dapat talaga as a matter of right, bibigyan ka ng interim release dahil wala pang ang probable cause. So hindi po makatarungan talaga yung nangyari kay Tatay Digong. Now, ultimately po, ang tanong ko lang is, siyempre, hindi naman natin mapagkakait na magkaroon ng sariling royal point of view. Pero, ang punto ko lang, bakit naman kumuha ka pa ng endorso kay Tatay Digong kung sa tingin mo, siya ay responsable sa pagpatay dyan sa war on drugs? Sana hindi na. Kasi kung hindi mo naman pinaniniwalaan ang pinanindigan ni Tatay Digong at ang pinanindigan naman talaga niya ay yung war on drugs, hindi na sana ikaw kumuha ng endorso. At least, kwentas klaros. Pero alam nyo, ginawa ni Royal POV, marami pong guilty dyan. Tignan nyo yung Kongreso. Lahat yan, nung ako'y congressman,